Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, Aqidah. So nandito pa rin tayo, chapter 23. Babu maja'a anna ba'da hadihil ummah ya'budul awthan. Ang kabanata tungkol sa mga batayan ng ilan sa mga Muslim na kabilang sa umma na ito ay sumasamba sa mga rebulto. So maraming mga anyo ang pagsamba nga sa rebulto at pangunahin dito na nagiging paglabag ng mga Muslim yung kanilang pagmamalabis sa mga libingan ng matutuwid na mga tao. So sumunod na nabanggit dito, iniulat ni Abu Sa'id radhiyallahu anhu, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum hadwul kadda bil kadda hatta law dakhalu hijrud dabb la dakhaltumuhu." So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak na susundan ninyo ang kaparaanan ng mga nauna sa inyo, ang ginawa ng mga naunang mga umma. Na kung sila man, yung mga naunang umma ay papasok sa butas ng bayawak, papasok din kayo rito sa kagustuhan ninyo na sumunod sa kanila. Nagtanong ang mga sahaba, qalu, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara? O sugo ni Allah, ang tinutukoy mo ba na naunang umma na susundan ng mga Muslim ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano? Qala faman. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino pa ba? Sino pa? Liban sa kanila. Kumbaga, wala na siyang ibang tinutukoy pa liban sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Sa paliwanag sa aya na ito, o hadith na ito. So paliwanag sa hadith na ito, yukbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadithi anna hadhihi al-umma satasluku tariqa man qabluhum fi kulli ma fa'aluhu kama tashbuhu rishatus saham al-ukhra. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapabatid sa hadith na ito, ng umma na ito ng mga Muslim, umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay susunod sa yapak o daan o kaparaanan ng mga nauna sa kanila sa anumang ginawa ng naunang mga umma na ito. At sila ay magiging katulad nila, katulad ng kung paanong umaayon yung isang hibla ng balahibo sa iba pang hibla ng balahibo ng pana. Yung balahibo na ginagamit sa pana, di ba balahibo yun ng ibon? Kung paano nakaayon yung mga hibla nito, so ganun din naayon ang mga Muslim sa naunang mga umma, sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Wasunan, bifathis sin at turok. So dito, ang basa daw pala rito, sanan. Maftuh o may fatha daw ang sin. So hindi pala sunan, sanan, bifathis sin, na ang ibig sabihin ay turok o kaya ay kaparaanan. Pero kung babasahin itong sunan, pareho lang din. Sunan o kaparaanan. Wal kadda, rishatus saham. Yung kadda, ito nga yung maliit na sukat na kasing sukat kumbaga ng balahibo balahibo ng ibon na ginagamit sa dulo ng pana para diretso yung paglipad nito. At yun nga, inilarawan nito, inihalin tulad dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagsunod ng mga Muslim sa naunang mga umma, katulad ng hadwul kaddati bil kaddati, katulad ng kung paanong umaayon yung isang hibla ng balahibo ng ibon sa iba pang balahibo na katabi nito.
So sinasabi pa rito, arada Nabiyo sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummah la tatruku shay'an mimma fa'ala al-yahudu wan nasara illa fa'alathu. At ang umma na ito ay walang iiwan na anumang gawain na ginawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano liban na lang nagagawin din nila. Totoo nga ito. Sa lahat ng ginawa ng mga Kristiyano ay ginawa ng mga Muslim o nakikilalang Muslim. Nakikilalang Muslim. Si mga Kristiyano, naniniwala sila na si Isa alayhis salam ay Diyos na nagkatawang tao. May mga sekta ng Shia na naniniwala na merong mga tao na si Allah na nagkatawang tao. Katulad nga yung Karamita. Yung Karamita, naniniwala sila na yung parating na Mahdi, actually nangyari na, dumating na yung Mahdi sa panahon nila, pinaniniwalaan nila. Naniniwala sila na yung Mahdi na pinaniniwalaan nila ay si Allah mismo na nagkatawang tao. At ito ay merong kapangyarihan ng katulad na kapangyarihan ni Allah. At yung Karamita, sila rin yung sumalakay doon sa Makkah. Pinagpapatay nila yung mga Hujjaj noong 930. Pinagdakawan nila yung Kaaba. Ninakaw yung black stone at pinagbasag-basag yung black stone. So sekta yun ng mga Shia. At yung mga Kristiyano, naniniwala sa mga rebulto. So ganoon din, yung mga Muslim, merong mga Muslim na naniniwala sa mga rebulto sa anyo ng mga libingan o anyo ng mga banal na tao, katulad ng paniniwala ng mga Kristiyano sa mga santo. Yung mga awliya na tinatawag nila ngayon, di ba kung meron kayong makikita yung sabi ko, pag may nakita kayong nagpapakilalang Muslim sa Facebook at masyado siyang nagpo-post tungkol sa mga libingan, sasabihin niya ito libingan ni ganito, ito libingan ni ganyan, magduda na kayo na yun nga ay Sufi. Dahil kabilang yun sa kanilang relihiyon. Yung pagdakila sa mga libingan ng kanilang mga kinikilalang banal na tao. Walang pinagkaiba sa mga Kristiyano, walang pinagkaiba sa mga kuffar. So yun nga, lahat ng ginawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano nung nakalipas ay gagawin ng umma na ito. Lahat. Ultimo, tigas ng ulo ng mga Hudyo. Marami sa mga Muslim ngayon ugaling Hudyo. Diba? Marami sa mga Muslim ngayon ay ugaling Hudyo. Waqad waqa'a kama akhbara wa huwa ilmun min a'lamin nubuwa. At nangyari nga ang lahat ng ito ayon sa kung paano niya ito ipinabatid sa atin, at ang pagpapabatid na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mga kaalaman na nakamit niya dahil sa kanyang pagiging propeta. So di ba kabilang sa mga aya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ilmul ghaib. May mga nalalaman siya tungkol sa al-ghaib, pero hindi lahat. Hindi lahat ng al-ghaib alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nalaman niya ang ilan dito. Kabilang yung mga mangyayari sa hinaharap. At ito nga, relative doon sa panahon niya, kumbaga yung nangyayari ngayon ay sa hinaharap niya, at nangyayari nga ito ngayon. Ang mga Muslim ay gagaya o tutulad sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Wa ma'na qawluhu, at ang kahulugan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman, sino pa ba? Ay faman hum gaira ulaika. Sino pa ba liban sa kanila? So ibig sabihin, wala na siyang tinutukoy na iba pa liban sa mga Hudyo at mga Kristiyano na gagayahin ng mga Muslim. At meron pang isang hadith iniulat ni Imam Muslim mula kay Thawban radhiyallahu anhu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha zawa lil ard fara'aitu masyarikaha wa magaribaha wa in ummati satablugu mulkaha ma zawa li minha." So dito, ang kahulugan na ito ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'na jama'ali al-arda hatta absartu ma tamlikuhu ummati min aqsal masyariki wal magharibi minha. So, ipinakita raw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kabuuan ng lupa. Yun yung sinasabi dito na zawali al-ard. Kumbaga,
Zawa, binigyan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng overview ng kalupaan. So nakita niya raw yung lupa hanggang sa nakita niya kung ano ang mapaghaharian o kumbaga mapamamayanihan o masasakop ng kanyang umma sa magkabilang dulo ng silangan at kanluran ng mga lupain na magiging lupain ng mga Muslim. So nakita yun lahat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, hal waqa'a ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min intishari mulki ummatihi fil masyariqi wal magharib. So yung nakita na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Imam Muslim, nangyari ba ito? Na nakita niya na ang mga Muslim na sakop nila ang mula sa silangan hanggang sa kanluran. So sabi ni Sheikh rahimahullah, na'am wadhalika anna mulka ummatihi ittasa'a ila an balaga Tanja wa Isbaniya Garban. So totoo ito, nangyari ito. Nasa kanluran ng mga Muslim, ng lupain ng mga Muslim, nasakop ng mga Muslim, kumbaga lumawak yung kanilang teritoryo hanggang sa umabot sila doon sa Tanja at yung Isbaniya. Yung Tanja, ito yung North Africa. At yung Isbaniya, yung Spain. Sa kanluran. Kamatta sa Ashargan hatta wasala ilal Hindi was Sin, at sa silangan naman ang teritoryo ng mga Muslim ay umabot hanggang sa India at China. Hanggang sa India at sa China. So nakarating ang mga Muslim kahit sa China. Actually, meron ngang lugar sa China, tinatawag nilang Kanfu. At malaki ang kinalaman ng Kanfu sa paglaganap ng Islam dito sa Pilipinas. Kasi yung Kanfu, talagang puro Arabo yung mga nandun halos. Puro Arabo. Kaso nung mga 1400s, sinalakay sila ng pirata. Sinalakay sila ng mga pirata na Chinese, pinagpapatay silang lahat, so tumakas sila. Hanggang sa yung mga Arabo na yun, napunta naman sila ng Malaysia. At doon na sila nagtayo uli ng kanilang trading post. Kumbaga yung Kanfu, nandun sila dati, pero lumipat na sila ng Malaysia para mas malayo sila sa mga pirata. Yung mga Muslim na yun, yung mga Arabo na yun na nandun sa Kanfu, nakakarating na sila ng Pilipinas dati pa. Kumbaga nakikipagkalakalan na sila sa Southeast Asia, nakakarating na sila. Pero nung lumipat sila doon sa Malaysia, doon nga sa Malacca, doon na lumaganap talaga yung Islam. Kasi nag-Muslim na pa isa-isa yung mga iba't ibang teritoryo doon sa Southeast Asia. Halimbawa niya yung Terengganu sa Malaysia, yung Aceh sa Indonesia, yung Sumatra, yung Borneo, hanggang sa nakatawid na wala pa si Sharif Makdum. Meron pang mga nauna sa kanya actually. Yung ay tinatawag nilang si Tuan Masyaika, na sinasabi nilang nakalibing dun sa Sulu. Yung kanyang libingan may nicho, merong lapida. At ang petsa ng pagkakalibing niya doon, 100 years bago pa dumating si Sharif Makdum. So nauna pa siya doon. Ibig sabihin, so bago pa man nagkaroon ng da'wa sa Sulu, meron ng mga naligaw doon na mangilan-ngilan na mga Muslim. At kumbaga nung dumating na doon sina Sharif Makdum, dumating na doon sina Sharif Abu Bakar na itatag na yung Sultanate ng Sulu noong 1470. So kumbaga na-consolidate na lang yung mga Muslim. Pero dati nang may mga Muslim doon. Sina Sharif Kabungsuan, 1515 na siya nakarating ng Mindanao. At kaya siya napunta ng Mindanao kasi yung Sultanate ng Malacca, na doon nga tumakbo yung mga Arabo na galing ng Kanfu sa China, nasakop ito ng mga Portuguese noong 1511. Nasakop ito ng mga Portuguese noong 1511. At sinasabi, si Magellan, nandun na, kasama siya doon sa mga Portuguese na nakasakop doon sa Malacca. So nung bumalik dito si Magellan, yung iba na nga yung ruta na dinaanan niya,
Kumbaga, alam niya na meron pang lupalop sa north ng Malaysia. Kumbaga, kaya target niya talagang maikot yung yung mundo, madaanan yung yung ibang ruta pala. Kasi dati yung ruta nila papunta sa silangan, dadaan sila ng Africa, iikot. Pero umikot siya ng Amerika. Doon sa dinaanan ni Christopher Columbus, pababa. At yun na nga, na-discover niya yung Pacific Ocean at nakarating nga sila ng Pilipinas. So familiar si Magellan dito sa Southeast Asia. So yun nga, nakarating yung mga Muslim hanggang doon sa Canfu sa China. Ngayon yung sinasabi nila si Saad bin Abi Waqqas nakalibing daw sa China, hindi totoo yun. Hindi totoo yung sinasabi ng mga tablig na doon daw nakalibing si Saad bin Abi Waqqas. So dito, nagkatotoo nga itong nangyari na ito. May kinalaman ito doon nga sa hadith tungkol sa gagayahin ng mga Muslim ang mga Kristiyano at mga Hudyo. Kasi sa kabila ng malaking nasakop o naging teritoryo ng mga Muslim, so yung mga Muslim naging materyoso din. Katulad ng mga Hudyo at mga Kristiyano, nangamkam sila ng mga yaman at hindi ito ginasta sa landas ni Allah. So ganun ang nangyari sa mga Muslim. So tingnan mo yung totoo yun kasi sa buong mundo ngayon, maraming mayayaman na Kristiyano pero marami ring mahihirap na Kristiyano. Ibig sabihin, hindi na di-distribute ng maayos ang kayamanan. Yung wealth distribution na tinatawag. At itong ganitong hindi balanse na mga antas na panlipunan, ito yung naging dahilan ko bakit umusbong yung socialism ni Karl Marx. Ito yung kanyang kumbaga isinusulong na para hindi maging malaki ang pinagkaiba ng mayaman sa mahirap, sa dapat ang lahat ng pag-aari ay sa Estado. At yung mga tao, aabutan lang sila ng Estado at mag-aambag din naman sila sa Estado. So pare-pareho sila ng antas sa lipunan. At yan yung yung gusto sanang gawin ng Russia, pero hindi nila nagawa. Bandang huli ang Russia naging kapitalista din . Lalo naman yung China, komunista. Ngayon, ang pangunahing bansang kapitalista, China. Ang nag-iisa na talaga ngayon na komunista o sosyalista, kasi related, may pinagkaiba lang silang konti yung communism sa socialism. North Korea na lang. Kaya nga yung mga NPA ngayon, yung mga NPA, sabi nila, nagre-rebelde sila para maging komunista ang Pilipinas at umiral ang katarungang panlipunan. Hindi nila alam pinagsasabi nila. Hindi nila alam. Yung mga komunista nga tumalikod sa komunismo para maging kapitalista Tapos sila, gusto nila yung Ang mga pinaglalaban nila, valid. Kasi maaring nangyari nga talaga sa mga lugar nila yung mga land grabbing, mga pang-aapi sa kanila. Pero wag nilang gagawin sana yun na sa ngalan ng komunismo. Kasi palpak na ang komunismo. Napatunayan na, napagtibay na ng Russia, ng China, na walang kwenta ang komunismo. Bandang huli naging kapitalista rin sila. So hindi solusyon yung komunismo. So dito, yun nga, pati mga Muslim, naging ganun na rin. Tingnan nyo sa lahat ng mga bansang Muslim, napakarami sa mga bansang Muslim mayayaman. Napakarami. Tingnan nyo na lang yung mga Gulf states, di ba? Napakarami. Pero bakit ang dami pa ring mga bansang Muslim ang mahirap? Actually, 5 sa mga bansang pinakamahirap sa buong mundo, bansang Muslim. Bangladesh, Niger, Mali, nakalimutan ko yung dalawa pa Afghanistan yata. Afghanistan at saka isa pang bansa sa Africa. Somalia. 5 sila na pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Mga bansang Muslim. Pinabayaan ng mayayaman na bansang Muslim. May mayayaman na bansang Muslim sa halip na kumbaga gagawa sila ng paraan para uunlad din yung ibang mga Muslim, mga ibang bansang Muslim o matutulungan nila pag may sakuna.
Wala, inaaksayan nila yung pera nila sa pagbili ng mga makamundong bagay. Bibili ng sports car, magpapatayo ng mataas na building, yung building nila gagawing Christmas tree, yung building nila papuputukan ng mga fireworks kapag New Year. Ayun na. Pumasok na sila sa butas ng bayawak na pinasok ng mga Kristiyano na nauna sa kanila. So ito yung bakit nababanggit yung hadith na ito. At dito, paliwanag pa rin doon sa hadith, mal maksudu bil kanzain wa utitu al kanzaini al ahmar wal abyad wa mata wajada dhalik. Karugtong nung hadith na yon, kanina na nakita raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung lawak ng nasasakupan ng mga Muslim. Karugtong noon, binigyan daw siya ng dalawang kayamanan. Kayamanan na kulay pula at kayamanan na kulay puti. At sabi, al-maksudu bihima kanzu Kisra, malikul faras, wa huwa al-abyad. Diyan al-galib indahum al-fidda wal-jawhar. So yung puting kayamanan daw, ang tinutukoy dito ay ang kayamanan ng Kisra, yung emperor ng Persian Empire. Bakit ito inihalin tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kulay puti? Dahil nung nasakop yun ng mga Muslim, ang nakita nila doon ay ang maraming mga silver at mga alahas. At kasama na rito mga mamahaling bato. Pero karamihan silver doon sa Persian Empire. Wakanzu Kaisar Malikur Rum, at si Kaisar naman, yung Caesar na hari ng Roman Empire, ng Byzantine Empire, huwal ahmar, ito yung pula, lian al-galib endahum al-dhahab. Dahil ang marami sa mga natagpuan doon ng mga Muslim ay gold. So tinawag lang nila ito na pula. Pero yun ay metaphorical na lang. Hindi naman ibig sabihin na pula talaga yung nakita nilang gold doon. Yun ay metaphorical. وقد وجد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سيكت إليه الكنوز بعد فتح المسلمون بلادهما. So nangyari ito na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pula at puting kayamanan. Nangyari ito kumbaga sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang khilafa. Na nga pagkamatay ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, 10 taon naging khalifa ng mga Muslim si Umar bin Khattab. At nung nasakop ng mga Muslim, sabay na nasakop ng mga Muslim ang Persian Empire at ang Roman Empire, sabay nilang napabagsak ito sa pamumuno ng Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu. Si Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu, tinatawid-tawid niya yung Syria at Iraq para pamunuan ang mga Muslim. Nandun ninyo sa Omar series. So, sabay silang natalo ng mga Muslim. Sumunod, mal murado bisanna o bisana bifathis sin. So, nung ibig sabihin daw ng sana o sanna, na yun nga, may fatha daw yung sin dito. So, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin amma. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karugtong pa rin ng hadith kanina na pinakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magiging teritoryo ng mga Muslim, na hiniling niya raw kay Allah, hiniling daw niya sa kanyang Panginoon para sa kanyang umma na hindi sila mawasak dahil sa sanatul amma. Al-muradu bis-sana huna al-jadab wal-kahat alladhi yakunu bihi al-halakul am. So, hiniling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala na huwag mangyari sa mga Muslim ang pagiging makamundo, pagiging sakim, na nagdudulot ng malawakang pagkawasak. Na malawakang pagkawasak, ibig sabihin, hindi lang isang grupo ng mga tao ang nawawasak. Ang buong estado ay nawawasak. Kaya ngayon materialismo, na siyang kultura ngayon ng mga tao, hindi lang yung mga taong materyoso ang apektado nito. Kahit yung mga taong hindi materyoso. Kasi yung mga materyoso,
dudugasan nila yung mga hindi materyoso para lang makamkam nilang lahat. Gagawa sila ng paraan para makuha kung ano yung gusto nila. Siyempre, masama ring impluensya, merong masamang impluensya yung mga materyoso sa mga hindi materyoso. Sa pamagitan ng kumbaga, pinopromote nila yung kanilang sistema ng pamumuhay na siyang ideal na sistema ng pamumuhay. At yan na ngayon nakikita ng mga tao sa TikTok, sa Instagram. Kaya mabilis na lumalaganap yung kanilang mga kultura. At yun nga, magdudulot ng pangkalahatan na pagkawasak. Magdudulot ng pangkalahatan na pagkawasak. Kasi kahit yung halimbawa, yung tao nakatira na sa bundok, merong materyoso. Gusto niyang kamkamin yung buong bundok, gagawin niyang resort. Gagawin niyang subdivision. O meron siyang ibang plano. Wala na, madali niya yung makakamkam gamit ang kanyang impluensya. Tingnan niyo mga nangyayari ngayon, di ba yung nangyari dun sa yung sa Bohol, yung Chocolate Hills na patayuan nila ng laki-laking swimming pool, kitang-kita mula sa langit. Yung swimming pool. So nagawa nila yon sa isang protected area dahil sa kanilang kasakiman. Lumalaganap yung kasamaan kahit sa kabundukan at sa karagatan. At yun din sunod na sinabi, mama na qawluhu, anong kahulugan ng sinabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an la yuslitu alaihim adwan min sawa'i min su'i o min sawa'i anfusihim fayastabihu baidatahum. So yung sinabi rito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'na wa anni sa'altu rabbi, muli nanalangin siya kay Allah, li ummati, para sa kanyang umma, an la yaslutu alaihim aduwan min gayrihim hum minal kuffari fayastawla alayhim. So, hiniling ni Allah na huwag mapangibabawan ng kuffar ang mga Muslim. Hiniling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah na huwag mapangibabawan ng kuffar ang mga Muslim. At yung sumunod na usapin dito, hal atahu Allahu dalika? Tinupad ba ni Allah ang panalangin na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma ma'na baydatuhum wa ma aqtar al-ardu fi qawlihi walau ijtama'a alaihim man bi aqtariha. So yung kahulugan nito, sinabi ni Sheikh, Naam akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinabatid sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Allah la yaslutul adu ala kafatil muslimin. Sa dibay hiling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pangibabawan ng mga kuffar ang mga Muslim. Tinupad ba ito ni Allah? Sabi ni Sheikh, oo, tinupad pa rin ito ni Allah. Na bagaman nakikita natin ngayon na ang marami sa mga Muslim ay pinangingibabawan ng kuffar, at hindi lang basta-bastang ilan sa mga Muslim, mga bansang Muslim mismo. Pero, hindi ito nangyari sa kabuuan ng mga Muslim. Oo, nasakop yung Palestine, nasakop yung Burma, Afghanistan, Iraq, pero nananatili na ang mga Muslim ay nagjijihad at nananalo sila laban sa mga kuffar. Actually, yung di ba, yung Afghanistan, di ba, 2021, umalis doon yung mga Amerikano. Nung nakaraan lang, parang last week yata, nagkaroon sila ng parang victory parade. Ginagawa nila yon taon-taon, tuwi ng anniversary ng pag-alis ng mga Amerikano at ng mga kuffar mula sa Afghanistan. Ngayong parada nila, nakita nyo ba yun sa YouTube? Pahanapin nyo minsan, Afghanistan parade, ngayong taon, ngayong August. Sinasadya nila yun eh. Wala namang di ba? Wala namang anniversary sa Islam. Pero yung Afghanistan, inaasar nila yung mga kuffar. Kasi anong meron doon sa parada nila? Kasi sila ngayon Emirate ang tawag nila ngayon sa sarili nila. Emirate of Afghanistan. Islamic Emirate of Afghanistan. Yung nagpaparada doon ng mga sundalo ng Taliban ng Afghanistan, suot nila yung mga uniforme ng mga Amerikano, dala nila yung mga baril ng mga Amerikano, pati sasakyan ng mga Amerikano, pati helicopter.
Napagana nila lahat yun. Bago umalis yung mga Amerikano, sinira nila yun eh. Dini-commission nila. Pero napagana nila lahat. Ultimo mga helicopter. Sabi nga ng mga yung mga newscaster, mga commentator na nagpalabas ng balita na yung Afghanistan, nagparada na naman sila ng kanilang victory parade 3 taon matapos ang pag-alis ng kuffar sa Afghanistan. Nakakahiya raw kasi gamit na ngayon ng Afghanistan yung mga iniwan nilang mga gamit. Kaya dahil doon, sabi nga nila, kapag mapagana ng Afghanistan lahat ng mga helicopter at eroplano na iniwan doon ng mga kuffar ng US at ng UK, sila na ang isa sa mga may pinakamalaking air force sa buong mundo, ang Afghanistan. Meron pa nga nag-comment natawa ko doon sa isang comment Sabi niya, ito na yung resulta ng paggastos ng mga Amerikano ng ilang trilyon na halaga ng dolyar ng pera at pagkalagas ng mga buhay, ang talunin ng mga Afghan para lang ibigay ang Afghanistan sa mga Afghan uli. Pero mas malakas na sila ngayon. Kaya kapag nagkagera uli yung mga kuffar at ang Afghanistan, hindi na guerrilla warfare ang ilalaban ng Afghanistan, conventional warfare na, para ng Ukraine at Russia. Parehong may tangke, parehong may eroplano, parehong may helicopter, parehong may missile, hindi sila magtatago sa kuweba. Hindi sila magtatago sa kuweba. Kayang-kaya nilang banggain kahit sino, kahit Iran, kayang-kaya nilang banggain sa kalagayan ngayon. Mas maayos pa nga Afghanistan kaysa sa Pilipinas Maraming sa loob ng 3 taon, na-organize nila yung kanilang bansa. Mashallah. So hindi nakikita natin na may mga lugar ng mga Muslim na sasakop ng mga kuffar, pero hindi lahat. Hindi lahat, alhamdulillah. Na yun nga, la yaslutul adu ala kafatil muslimin hatta yastawla ala jami'i ma jazuhu minal biladi. So hindi nasakop ng mga kuffar ang lahat-lahat ng mga Muslim. Mayroong mga Muslim na nananatiling malaya at lumalaban sa kuffar. Kahit nga sa mga lugar ng Muslim na kumbaga malawakan yung pagkakasakop ng mga kuffar dito, may mga grupo pa rin ng mga Muslim ang patuloy na lumalaban. Diba? Sa Palestine, nananatili ang jihad. Sa Syria, nananatili ang jihad, alhamdulillah. Sa Palestine, maraming kontrobersya kasi pinapakialaman sila ng Iran, pero naroon pa rin ang jihad, alhamdulillah. Yun nga, wal ardu wa huwa ma'na baydatuhum, wakila baydatuhum ma'adamuhum wa jama'atuhum. So yung baydatuhum na tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, na yung tinutukoy dito yung lupain ng mga Muslim o yung kabuuan ng mga Muslim. Wa in qalu walaw ijtama'a alaihim man bi aqtaril ardi wa hiya jawanibuha. So hindi raw ang panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang hindi masakop ng tuluyan ng mga kuffar ang mga Muslim kahit magsama-sama pa silang lahat mula sa lahat ng sulok ng mundo para digmain ng mga Muslim. Hindi nila matatalo ang mga Muslim, alhamdulillah. Sa panghuli, dito sa hadith na ito, inshallah, mama'na qawluhu hatta yahliku baydahum ba'da wa isabbi ba'duhum ba'dan wal hasalahada. Sa sinabi, al-ma'na anna Allah la yaslutul kuffar ala ma'damil muslimin wa jama'atuhum. Madamu mutamassikina bidinihim wa mujtami'ina alaihim. So ito yung mahalaga dito. Tinupad ni Allah ang panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi pangingibabawan ng kuffar ang mga Muslim sa pangkalahatan. Pero mangyayari lamang ito hanggat sila ay nananatiling nakakapit sa kanilang relihiyon at nagkakaisa sa kanilang relihiyon. So ultimately, ang kapangyarihan ng mga Muslim ay nakasalalay sa kanilang pagsasabuhay sa relihiyon, alhamdulillah. Hindi yung kung ano-ano na lang yung hinahangad ng Muslim na inakala niya magpapalakas sa kanila. Ngayon, problema ngayon sa Bangsamoro, napasukan na naman sila ng mga ng mga sekular.
Yung mga professional kuno na utak kuffar. Meron na rin doon mga Shia. So naghahalo-halo na naman yung mga tao doon hanggang sa ano na naman, mawawala ng saysay yung pinaglaban nila ng ilang daang taon. Dahil sumisingit, umiepal na naman yung mga yung mga politiko. So dapat ganito tayo, yung manatili tayong nakakapit sa ating relihiyon at magkakaisa sa ating relihiyon inshallah. Amma idha hasala at-tafarruq wal ikhtilaf fima bainahum wal katlu was sabi min ba'dihim li ba'd faqad yaslutul kuffaru alaihim. At kung ang mga Muslim nga, katulad din ng nababanggit sa hadith, kung sila ay magkakawatak-watak at sila sa pagitan nila ay nagpapatayan at nagpapadanak ng dugo, ay doon nga mangyayari na sila ay pangingibabawan ng mga kuffar. Pangingibabawan ng mga kuffar. Kasi hindi naman sila nagkakaisa. Wakad hasalahada fasalata ba'duhum ala ba'din kama huwa alwaqi bisababi ikhtilafihim wa tafarruqihim fid dini fanshagalu bidalika an jihadil adu fasalata alaihim. At nangyayari nga ito sa panahon natin ngayon, ang mga Muslim mismo sila-silang nagpapatayan dahil sa kanilang pagkakaiba-iba sa pananaw, sa relihiyon, sa politika, at nagiging abala sila rito sa paglaban sa isa't isa, na dahil dito nasasalisihan sila ng mga kalaban at napangingibabawan nga sila ng kanilang mga kalaban. So parang yung Hamas, halimbawa, yung Hamas nagrebelde sila laban sa pamahalaan ng Palestine. Kaya ayan, madali silang nadiktahan ng Iran at ngayon silang nagdurusa sa dikta sa kanila ng Iran at hindi naman talaga sila totoong tinutulungan ng Iran. Kumbaga lang sila kumbaga tinutulak lang sila ng Iran para kalabanin yung kalaban, pero hindi naman sila tinutulungan talaga ng Iran. Siguro magbibigay yung Iran armas, bala, pero yung puro salita. Kumbaga pinagniningas lang ng Iran ang kaguluhan sa Middle East ngayon. Wala silang mabuting ginawa doon. So tutuloy natin ito inshallah, at napakagandang hadith na ito kasi makikita natin yung kasamaan na nangyari nung unang panahon na nangyayari pa rin ngayon para maiwasan din natin inshallah. Kasi yung matalino, yung kasabihan, ang matalino, natututo siya sa sarili niyang pagkakamali, pero ang mas matalino, natututo sa pagkakamali ng iba. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.